Mga Lodi, simula bukas ang 10 maunang mag-comment ay isisigaw na natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-24 na kabanata sa pagpapatuloy. Nakahawak sa kanyang tuhod ang ating bida, nakangiting sinabi nito na sabi ko sa iyo, huwag kang kabahan. Dagdag pa niya na karaniwang hukay lang iyan, wala namang espesyal. Tumingin siya sa hari ng seryoso na may ngiti sa kanyang muka, sinabi pa niya na naglagay lang ako ng kaunting pampalasa para sa iyo. At pagkatapos itinuro niyang muli ang isang daliri sa langit na isang bilog na liwanag ang lumabas dito. Isang malakas na pagbagsak ng enerhiya ang makikita sa isang pormasyon. At lumabas dito ang isang kamay na mabalahibo na may baluting matatalas na kuko. At ang nguso nito ay makikita na ang bibig ay naglalabas ng usok. Ito pala ay isang malaking oso na malakas na umatungal ng sigaw na makikita ang lakas ng alon sa hangin. Na ito ay makikita sa likuran ng ating bida na nakatayo na naglalabas ng matinding enerhiya. Na muli na naman itong malakas na umungol sa hangin. Pinagpawisan ang hari nang makita niya ito na hindi makapaniwala. Muli namang umiti ang ating bida sa kanya at tinanong na ano sa tingin mo. Dagdag pa niya habang makikita sila. Na ang malaking oso ay nakatayo sa kanyang likod na ilang porsyento ng lakas mo ang kailangan para matalo mo ito. Makikita ang muka ng hari na napangiwi ng muka na pinagpapawisan ng todo. Na ang tanging nasa isip lang nito ngayon ay tumakbo. At ang mga taon ng karanasan sa pakikipaglaban ay nagsasabi sa kanya na ang halimaw sa harap niya ay lubos na higit sa kanya. At kung magsisimula ang laban, mamamatay siya sa loob ng 3 palitan. Nasinilip siya ng malaking oso na pinagmamasdan siya nito. Makikita itong nakatayo lang na tila hindi makagalaw na sinabi pa sa kwento na pero sa sandaling ito, ang mga paa niya ay hindi makagalaw. Parang pinako sa lupa ng matinding takot. Napatingin ito sa kanyang paa na ayon pa sa kwento na nanginginig ang mga hita niya nang hindi mapigilan at ni isang hakbang ay hindi niya magawa. Na napasabi pa siya sa kanyang isip na buwisit. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Habang hindi ito makagalaw sinabi ng ating bida sa kanya na kalma lang. Huwag ka munang kabahan, huwag munang matakot. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya habang nagpalabas na naman ng enerhiya sa kanyang 2 daliri na ano pa kaya ang meron. Na napamulagan ng mata ito na napasabi na ano. Meron ka pang ilalabas? Tumugon siya na makikita ang mata ng ating bida na seryosong nakatingin na umuusok na siyempre naman. Pagkatapos mabilis niya itong winasiwas papunta sa kanan niya habang sumisigaw na daan mark. At mula sa isang pormasyon isang dilaw na enerhiya ang kaagad na umalab. Ang pormasyon ay makikitang lumiliwanag sa isang matingkad na ginintuang kulay. Na nagbibigay ng pakiramdam ng intensity at kapangyarihan. At isang malaking haligi ng ginintuang enerhiya ang bumubulusok pa ibaba na pinapaikutan ng matinding enerhiya. Matinding gulat at pagkabigla naman ang makikita sa tatlong ito sa harap ng isang makapangyarihan at mabilis na kaganapan na nangyayari. At pagkatapos isang napakalaking sinag ng ginintuang enerhiya na bumababa mula sa itaas ng langit na may umiikot na mga makapal na ulap na parang isang lightning bolt na tumama sa pormasyon. Nakatingin ang ating bida ng seryoso habang ito ay nakangiti. Nakatayo ang tatlong ito na may mukhang may mga sungay at kakaibang tenga na nagpapakita ng iba't ibang antas ng pagkagulat at takot. Na silang tatlo ay napabuka ng bibig na gulat na gulat. Namutla naman ang mga muka nito na may hindi makapaniwalang reaksyon ng muka sa kanilang nakikita. Isang malaki at detalyadong imahe ng isang dragon ang lumabas sa pormasyon. Ang dragon ay may matingkad na kulay dilaw at kahel, na may ginintuang liwanag na nagmumula sa paligid nito, na tila naglalabas ng enerhiya. Ang bibig nito ay nakabuka, at ang mga matatalim na ngipin ay nakikita. Mayroong malakas na starburst effect sa mata ng dragon, na nagpapahiwatig ng matinding kapangyarihan. Na makikita rin ang mga kuko nito. Ay mahaba at matalim na nakakuyom. Makikita rin ang mata ng dragon na may matinding mga tingin. Na makikita ang kabuuhan nito sa likod nila habang nakaharap sa haring takot na takot. At pagkatapos ay lumiwanag ang mata ng dragon ng kulay pula na naglalabas ng dilaw na enerhiya sa kanyang katawan. Masayang napasabi naman si San Wukong na nakatingin dito na wow, kahit alam ko na ang mangyayari, nagulat pa rin ako. May gulat naman sa mukha ni Xuan noon na napasabi na grabe naman ito. Pero kung ikukumpara kay Ama, sino bang mas malakas? Nakangangang pautal-utal namang sinabi ng mga ito na 5 Cloud Golden Dragon.
Dagdag pa ng mga ito na makikita ang dragon sa makapal na ulap na paikot-ikot na hindi ba ito ang alamat na halimaw na pinaniniwala ang naglaho na libu-libong taon na ang nakalipas. Na makikita ito na napatulo na lang ang sipon na mangyak-nyak na dagdag pang sinabi na tiyak na delikado na ang hari ngayon. Habang nalulumo ang hari sa kanyang harapan sinabi ng ating bida sa kanya na huwag mag-alala, huwag kang matakot. Meron pa akong isusunod. Pero yung susunod ko, kailangan ng gamit. Teka lang. Nasaan na ba yon? Hanapin ko lang ha. Dagdag pa niya na makikitang nakatingin ang hari sa kanyang naliligo sa pawis na teka lang sandali, malapit na ito. At dito na po nagtatapos ang ika-24 na kabanata. Ika-25 kabanata. Sa pagpapatuloy. Nahanap na niya ang bagay na kailangan niya na makikita ito sa kanyang kamay. Masayang sinabi niya habang itinaas ito na sinasabi na nahanap ko na. Heto na. Inactivate niya ito at ang kanyang buhok ay nagtaasan na may lumiliwanag na mga mata habang ang kamay niya ay pinag-cruise sa unahan. At pagkatapos ay malakas siyang sumigaw na may lumiliwanag na mga mata. At ang isang pormasyon ay makikitang nagliliyab na may mga itim na enerhiyang lumalabas sa paligid nito. At ang ulap sa langit ay makikitang namula at unti-unting lumiliwanag na naglalabas ng itim na tila kidlat. At isang ipo-ipo ay nabuo. Na ang kidlat na may kulay pula at itim ay tumatama sa gitna nito. At ilang sandali pa ang ipo-ipo ay lumaki na napapalibutan ng itim na mga kidlat at ang hangin ay sumisipol sa lakas. Sa tindi ng hangin ang malalaking bato ay natatangay nito papaitaas. Na ito ay winawasak ng hangin habang patuloy sa pag-ikot. At pagkatapos makikita itong tila sumasayaw habang patuloy sa malakas niyang pag-ikot. Napasabi naman ang ating bida habang pinagmamasdan ito na grabe. Ito na ba talaga ang ultimate form ng batang iyon? Na walang kumpiyansa sa sarili. Hindi ako makapaniwala. Makikita ang tatlong karakter na ito na may parehong itsura at reaksyon. Na may mga napalaki ng mata at ilong na nagpapahiwatig ng patuloy na gulat sa kanilang nakikita. Ganon din sa mga ito na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Makikita rin sa muka ni Naksuan Nu at San Wukong na napasabi na grabe, anong uri ng nilalang ito? Halos matulala rin ang dalawang ito sa kanilang nakikita na halos hindi makapaniwala. Isang malaking mata ang bumuka sa langit ang kanilang nakikita na nakatingin sa kanila. At pagkatapos makikita ang ating bida na naglalabas ng enerhiya na nakataas ang dalawang daliri. Ang kalangitan ay napuno ng kulay pula at sa gitna nito ay isang malaking mata na nakatingin sa ibaba na nakahanay sila. Na makikita ang mga mata nito na kumikinang. Na iisa lang ang pinagtutuunan nila ng tingin. Iyon ay ang hari na nasa tapat nila. Makikita ang muka nito na nagiba ang itsura. At pagkatapos na pangiwi ito ng muka na sinabi pa niya sa isip na putsa naman. Tumakbo ka. Buwisit na mga paa, gumalaw kayo. Patuloy ang panginginig ng katawan nito na hindi makontrol. At ang kulay pulang enerhiya sa katawan ay unti-unting nawawala. Nakatingin ito sa mga sinomo ng ating bida na tuluyan nang nawala ang pulang enerhiya sa kanyang katawan. Nahihiyang tumatawa ang hari pinagpapawisang pinagdaong palad ang kamay na sinabing tanong ko lang. Aling nilalang ba mula sa langit ang bumaba sa lupa at nataon pang ako ang nasalubong na isang hangal na tulad ko? Mas mabuti sigurong tapusin na ang paggamit ng mga makalangit na kapangyarihang ito. Lumiliwanag ang mata ng ating bida na nakatingin dito na sinabi niya na anong problema. Ayaw mo nang lumaban? Sumagot ito habang dahan-dahang tumatayo ang ating bida sa pagkakaupo na paanong naglakas loob akong humarap sa iyo. Kung gugustuhin ng Panginoon, kaya niya akong burahin sa isang segundo. Lumapit sa kanya ang ating bida na sinabi mabuti, ngayon hayaan mong itanong ko ang isang bagay sa iyo. Seryosong sinabi sa kanya ng ating bida na kumpara sa iyo, gaano kalakas ang taglay kong lakas? At ilang porsyento ng tsansa ang binibigay mo sa laban na ito? Pinagpapawisang sinabi nito na sa kanya na ako, bilang isang hamak na nilalang, ay dating may matang aso. Hindi ko na aninag ang kabundukang gaya ng tay. Buong kababaang loob akong nakikiusap, dakilang Diyos, na huwag mo na sanang pansinin ang aking pag-iral. Parang utot lang na dumaan. Wala akong halaga kahit sa isang maliit mong daliri. Hindi. Kahit kapirasong kuko mo, hindi ko kayang tumbasan. Dagdag pa nito sa kanya na tila naging balahibo ng manok ang buhok nito na hanggat kailangan mo ako.
Isa lamang akong aso sa iyong kailaliman. Handa akong sumunod sa bawat utos mo. Ngumiti ang ating bida na ang husay mo sa pambobola, parang propesyonal. Mahusay na mahusay. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na pero paano kung sabihin ko sa iyo na may kakayahan akong tumawag ng katawan mula sa hinaharap ng iba? At ang katawan na ginagamit ko ngayon ay ang magiging ikaw sa hinaharap. Anong mararamdaman mo tungkol doon? Biglang nanlaki ang mata ng hari sa kanyang narinig na nakatingin sa kanya. At pagkatapos natawang sinabi niya sa ating bida na Diyos na makapangyarihan, nagbibiro ka ba? Yung batang yon ay basurang walang-wala kumpara sa kahit katiting ng iyong kadakilaan. Na sinabi sa kanya ng ating bida na mukha ba akong nagbibiro? Tumawa ang ating bida na sinabi pa niya na hindi ba ikaw mismo ang mas nakakaalam sa kaibuturan ng puso mo kung biro ba ito o hindi. Kung pagbabasihan ang aura at anyo. Sinabi naman ng totoong anak niya habang mas nagulat pa ito na nakatitig sa ating bida na, totoo po ba yon, ama? Na makikita ang muka nitong napayuko na lang habang naiinis sa kanyang sarili. Nakangiting sinabi pa ng ating bida sa kanya na nararamdaman mo na ba ngayon ang agwat sa pagitan mo at ng anak mong minsang ipinahiya. Sa parehong edad, ni hindi ka karapat-dapat na magpunas ng kanyang sapatos. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata. Ika-26 na kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi sa kanya ng hari na Ginoo, pumunta ba talaga kayo rito sa ilalim ng mundo para lang pahiyain ako? May atraso ba ako sa inyo? Nakatingin ng seryoso ang ating bida sa kanya, sinasabi na pahiyain ka. Hindi ka nga karapat-dapat. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para kunin ang anak mo. Dahil siya ay henyo, hindi gaya mo. Dagdag pa niya na ang pagsunod sa isang walang silbing katulad mo ay puro aksaya lang ng buhay niya. Sinabi pa niya sa hari na at ikaw naman. Pwede ka nang bumalik sa pagiging walang kwenta. Tiningnan pa niya ito ng matalim na sinabi pa niya na kung masyado kang duwag para lumaban, umalis ka na lang ng tahimik. Iba ako sa'yo. Wala akong interes sa pananakot ng mahihina. Nakatungo ang hari na pinagpapawisan na sinabi pa ng ating bida sa kanya na ang buhay mo, bilang isang tulad mo, ay talagang kaawa-awa. At pagkatapos ang hari ay naglakad na papalayo sa kanya habang nakatungo. Na ito ay tahimik lang na nakatikom ang kamao habang naglalakad. Nakatingin sa hari ang mga ito na sinabi ni Tabatsoy na karapat-dapat lang sa'yo yan. Palagi ka kasing nambubuli ng iba. Makikita rin ang grupo ng mga ito na sinabi ng may sungay sa harap na lalaki na asan na ang iyong tapang. Akala ko ba wala kang kinatatakutan? Sige na, ipakita mo pa. Na sinabi naman ng isang tama na yan. Makikita ang hari na napadaan sa kanyang anak. Tiningnan niya ito ng may awa sa kanyang muka. Ang muka ng hari ay makikitang malungkot na nakatingin lang sa ibaba. Pagkadaan ng kanyang ama sa harap niya, sinabi nito sa kanya na, ama, ayos ka lang po ba? Nagalit ito na sumigaw sa kanya na may lumiliwanag na mata, sinabi na lumayas ka. Hindi ko kailangan ng awa mo. At pagkatapos winasiwas niya ang kanyang kamay sa anak niya na hindi naman ito tumama na ikinagulat nito. Sinigawa pa sa kanya ng kanyang ama na hindi ko kailangan ang iyong simpatsya. Manghiyak-ngiyak pa nitong sinabi na kulang pa ba sa'yo ang lahat ng pagdurusang pinatikim mo sa akin? Nagtatakang napatingin naman sa kanya ang kanyang anak sa narinig niya. Ganon din ang ating bida na napaseryoso ng tingin dito. Inilapit niya ang muka sa kanyang anak na sinabi pa nito sa kanya na simula ngayon, hindi na tayo magkakilala. At huwag mo akong tatawaging ama mo kailanman. At pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad ng tahimik. Nakatumbo naman ito sa ibaba na walang masabi. Lumapit sa kanya ang ating bida na sinabi na bakit kanya tinatrato ng ganito. Na agad namang ito napalingon ng tingin sa kanya. Sinabi pa ng ating bida na may mas malalim ba siyang dahilan kung bakit niya ginawa yon. Malungkot na sinabi sa kanya nito na si ama, dati hindi naman ganyan ang ugali niya. Makikita ang kanyang ama noong kabataan pa niya na nakapatong sa mataas na bato habang kumikidlat na sinabi pa ng kanyang anak na bagamat na natiling mayabang at mailap ang taong ito. Kahit pa na ganoon siya, may taglay din siyang malambot na puso. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig mula sa kanya na makikita sa kanyang muka. Sinabi pa sa ating bida nito na kahit ganoon siya, sinasamahan pa rin niya akong mag-ensayo ng espada. At minsan din ay sinasamahan niya akong maglaro ng chess. At kung minsan sinasamahan din niya akong mamasyal sa labas.
At magkasamang humihiga sa damuhan. Makikita ang muka niya nang sinabi pa na ngayon na inaalala ko, parang pawang kasinungalingan lang ang lahat. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi ko maintindihan kung bakit naging ganito ang lahat. May blangkong mga mata ito na sinabi niya na dahil sa mga nangyari. Na isang hindi inaasahang aksidente. Ikwenento niya sa ating bida na dinala ako ng mga magulang ko sa labas ng bayan para ipagdiwang ang kaarawan ko. Pero sa hindi inaasahan, nakatagpo kami ng isang tunay na halimaw sa antas ng Diyos. Napangiwi naman ng muka si San Wukong na napasigaw na totoo palang may mga nilalang na nasa antas ng Diyos. Na makikita rin ang muka ni Xuan na nagulat din. Sa kanyang mga narinig na nanlaki ang mga mata. Buhat ng kanyang ama ang kanyang asawang sugatan na sinabi pa niya sa kwento na bagamat isa lamang itong mababang antas na nilalang ng antas ng Diyos, napakalakas pa rin ito. Isinakripisyo ng ama ang kanyang mahahalagang kayamanan upang bahagyang mailigtas si ina, habang ako na may nakatakas lang ng bahagya dahil ako'y natutulog sa kampo. Dagdag pa niya na pagkagising ko, natuklasan kong tuluyan ng nilisan ng aking ina ang mundong ito. At pagkatapos makikita ang puntod ng kanilang ina habang umuulan na malakas ang pagkidlat. Nanatili ang kanyang ama doon na nakaupo sa malaking bato sa harap ng puntod ng kanyang asawa. Sinabi pa niya na pagkatapos noon, nagbago ang lahat ng lubusan. At dito na po nagtatapos ang ika-26 na kabanata.